Hello guys, ako nga pala si Jan at welcome sa ating 4th Java Programming Tutorials na kung saan ay gagawa tayo ng tinatawag nating variable. Ano nga ba ang variable? Ang variable sa Java ay siya ang tinatawag na ating placeholder o kaya container, na kung saan kung magsiset tayo ng value ay sa variable siya pumapasok. Example, x is equal to 7. Sa Java program daw, kapag ginamit natin ang x daw ay equal sa value ng 7. Kaya tinawag siya na placeholder o container. Gagawa tayo ng variable na integer. Integer x is equal to 7. Semicolon. Tapos gawa tayo ng output natin. System.out.println open parenthesis, quoted, close parenthesis, semicolon. Hindi na pala natin sa ngayon, hindi na natin kailangan ng quoted na to. Dahil hindi naman tayo mag-output ng text kung hindi mag-output tayo ng variable. Kaya ang gagawin natin ay, imbis na text ang ilagay natin na x is equal to 7, ang gagawin natin ay x na lang. Ang variable na x mismo ang ilalagay natin sa loob ng ating print line. X. Tapos, i-compile natin siya. I-run natin. Ayan. Lumabas ang 7 na variable na ini-input na in-output natin sa print line. Ayan siya. Meron tayong iba't ibang ginagamit sa ating variable. Meron tayong tinatawag na double, float, boolean, etc. Tayong tinatawag na ganyan. Ang ginagawa ng integer ay, ang integer ay kinocompile niya mga number, binabasa niya mga number into whole numbers lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ang double naman, ang ginagawa nito ay binabasa niya mga number na may decimal. Kunyari, 1.2, 2.1, 2.3, 2.0, ganyan. Try natin kung babasahin niya mga decimal. Kaya lagay natin 3.7. Tapos i-compile natin siya. Yan, no syntax error. Okay natin. Yan. Binasa niya yung 3.7, yung may decimal na number na nilagay natin sa ating variables. Ayun ang pinagkaiba ng int at saka double. Meron pa pala tayong additional na information na idadagdag ako sa inyo. Meron tayong rules sa pagpapangalan ng ating variable. Hindi tayo pwede magpangalan ng variable na capital dito, tapos dito hindi siya capital. Dahil ang Java ay case sensitive siya. O, try natin i-compile kung lalabas yung in-output natin. Compile. Cannot find symbol variable x. Kaya, kailangan kung ano ang nakalagay dito sa ating variable, ganun din ang nakalagay sa ating output. Compile natin. Yan, no syntax error. Ayun ang additional na kadagdagan sa ating paglalagay ng variable. Sana meron kayo natutunan at panoorin yung susunod kong tutorials kung paano mag-input ang ating user. Thank you.